Good evening mga kapatid. Nag-overtime pa tong si Ron, the Transmission King, saka si Glenn. Ayan. Itong unit na to, kita nyo naman, oh. Modelo pa yan. Ang plaka puti, alam ko 2017 to. Nasa ganong edad siya. Pero nagpalit na kami ng collar gasket. Talagang tumagas. Tapos ang pinakamabigat dito, ito yung clutch din ng problema, matigas. Aba, nilagyan ng softener. Ako po, dun sa ibang vlog ko, sinasabi ko na nga, huwag nyo lalagyan yan kasi delikado. Kung hindi mo yan mababantayan, sisirain talaga yung clutch sa component mo. So ito nangyari, pakita ko po sa inyo. Ito nangyari dito sa clutch lining ni Sir. Pati yun. Kasi na to umabot na siya doon sa hangganan, no? Pero ayun nga sir, hindi mo alam na ganyan na. Kasi malambot pa rin yung clutch mo. 'Di ba? Kahit na ito yung case nung manipis na yung lining. Malambot pa rin yung clutch mo. Tama. Bakit kaya sir malambot pa rin yung clutch mo? This is soft na sir. Ha? Di ba? Kasi po, ang usapan dyan, pag yung clutch mo numipis, titigas. Tama. Di ba? Ngayon, ang nangyari, yung clutch mo manipis na, malambot pa rin. Ito dahilan kung bakit, ayan. So, manipis na yung clutch assembly ni Sir. Nilagyan nito. Kasi nga, nung una tumigas di ba? Nilagyan nito. Dapat po, kung tumigas palatandaan nyo na sira na yung clutch mo manipis na Tama. Pwedeng pasira na. Nilagyan nito. Siyempre, hindi naman nararamdaman ng may-ari na tumitigas na nga dahil nga meron ito, sira na pala. Ano ba yan? Yan ba yun? Sama po na. Ayan So, damay flywheel. Tapos, ito yung sira niya. So, hindi talaga advisable yun. Sorry dun sa nagbebenta. Hindi po advisable. Dapat pag tumigas ang clutch, palit talaga. Or tignan, i-check up kung ano yung problema. Kaya mga kapatid, damay din itong flywheel. Yan yung tama niya. Pati nga dito sa loob, tinamaan niya. Pati mga tornilyo, tinamaan. So talaga magre-replace tayo rito. Ayan tama So yan, hindi po talaga advisable to. Sorry po Hindi po talaga advisable. Maninira po talaga yan ng clutch assembly. Kasi hindi naman nyo alam na numinipis na malambot pa rin Di ba? Parang ang sarap papakan Mga kapatid, ito yung nasira doon sa unit na to. Ayan Grabe kiwahiwalay talaga yung spring. Sa totoo lang, hindi pa naman umaabot yung rivet doon sa flywheel Kaso, ang sumira doon, ang nakagasgas doon sa flywheel, yung mga metal na natanggal dito. Dahil ito, nagpaikot-ikot na to doon sa loob nung kumalas. Tapos yung kanyang pressure plate, ayan Tignan niyo po mga kapatid. Hindi niya kasi alam, ang ang inaasahan niya, malambot naman hindi naman matigas Sabi kasi ni Autorans, pag matigas pudpud na kaya lang, talagang malambot to kasi nilagyan nga nung conversion. Kaso, hindi mo alam, paubos na pala to. O kaya, nagluloko na nga yung mga spring mo. Yun yung malaking problema dito. So kung kayo, meron kayong ganon, bantayan nyo po yung clutch nyo. Talagang itong clutch components, may wear and tear talaga yan. Meron talaga siyang due kung kailan siya dapat palitan. Pwedeng kung ilang taon, pwedeng as early as 5 years, 7 years, 9 years. O kaya naman yung ilang libong kilometro na tinakbo mo. Or mararamdaman mo yan, medyo sliding, or dragging, or medyo umiingay nga ng konti. Or yun nga, kapag tumigas na yung inyong pedal sa clutch, kaya lang hindi nyo mararamdaman tumigas kasi nilagyan nga ng conversion. Yun, talagang palalambutin yun. Lalambot po talaga yon. Ang problema, iba nga lang yung timpla nun. Malayo, mahaba yung travel ng paa mo. Kasi hinabaan mo yung yung pusrad Diba? So hindi siya advisable kung ako tatanungin. Sorry po. Ibaba nyo na lang yan. Palitan nyo ng clutch, lagyan nyo ng washer. Ganun lang po kasimple. At ang pinaka-importante po, kung ano yung original na OEM or replacement parts, dapat
parehas na parehas yung bibili nyong pressure plate at clutch lining at release bearing. Hindi pwedeng mayroon silang pagkakaiba kahit ilang millimeter lang. 1 millimeter or 2 millimeters na diferensya, hindi po pwede. Dapat to parehas na parehas para hindi kayo magka-problema sa inyong clutch. O yan mga kapatid, magandang hapon. Tignan nyo yung wire, putol. Ayun, ito, putol na putol. Ngat-ngat. Inat-ngat ng mabait. Pati dun sa loob, may mga ngat-ngat. O yan, tignan nyo. Ngayon, hindi na rin inangat-ngat to. Meron silang mabisang pampahid na nilagay. Cotton balls lang. Oo. Cotton balls. Ipapahid. Hindi ba sa yan? Hindi ba sa masakit sa katawan pinapahid yan? Hindi yan. Pwede rin. Siguro. Pero ito effective sa kuna. Sa daga. Panlaban sa daga. Talaga hindi. Hindi, wag mo munang pakita, kuya. Sa daga talaga yan. Sa daga. Anong ebidensya na talagang magaling sa daga? Subok na subok to. Oh? Oo, sasakyan niya, tsaka sasakyan ko yun. Ito sundalo to eh. Oo, sige kuya, Ako naman NPA. NPA, no permanent address. Sige sir, pakita mo nga yung sinasabi mo effective na yan kasi marami nang problema dyan eh. Yan. Essence of Eucalyptus. Naamoy ko yan sir sa mga masahihan lang eh. Iba yun. Iba ba yun? Hindi, may eucalyptus talaga eh. Extra sensation niya. Hindi ganyan. Ha? Hindi ganyan. Yun ano ba tawag doon na... May tawag doon eh. Matawag sa ganun. Pero hindi, iba yan. Talaga yan. Iba to. Effective sa daga talaga. Aroma, yung may aroma therapy yun eh, di ba? Ito, anong dahilan? Ito ba, bakit? Baka may ibang gamit yan. So ito, kaya bawas na yan, talagang dyan yung ginagamit. So dala-dala nyo talaga yan. So ka lang cotton balls, basahin mo ng konti. Pahira mo lang ito mga yan. Lahat yan. So ibig sabihin pala talaga, effective yan. Kasi maraming nagtatanong, ang dami kaya namumroblema. Ngayon ito, wala nang mga dumi-dumi. Oo. Kasi mga kapatid, tinanong ko bakit kinakalawang to mga to. Yung pala mga ihi ng daga yan, mga dumi ng daga. Kasi karamihan nung nakikita kong ganyan sa mga malapit sa dagat. Dito nagpipiknik ang mga daga. Nagdadala sila maraming pagkain dito. Oo, tapos dyan nila kinakain. So ang galing naman ito na ngayon yan mga kapatid, essence of eucalyptus. So wala namang kailangan brand, basta ganyan yung bibilin. Sa Mercury Drug. Mercury. Pero pwede pa rin pang masahe yan. Pwede pa. Pwede. Kung gagamitin pa ng sensation at baka Meron ka bang dala dyan na yung ginagamit nyo, bakit nawala ni rayuma nyo? Wala kayong dala dyan, wala kayong dala. Ikaw ang marami ng sensation. Effective talaga. Ikaw ang marami. Nawala na yung mga rayuma, Nung may rayuma ka, hindi ka makapag Hindi makapagsuot ng underwear. Hindi makapagsuot, Rheumatism pass up. O yan mga kapatid, punong-puno kami ngayon dito, abe. Ang gagaling pala nito mga mga senior natin Sila lang pala makakalutas niyan. Dito to, nung in-apply niyan, hindi naman yung mga Wala na. Effective talaga. Napakagaling. Kahit sa loob ng bahay, yung mga cotton balls lang, basahin mo lang. Ipahid mo lang. Yung mga lugar na... Siguro mas maganda ako ilalagay mo sa sprayer tapos spray mo dyan. Ay, hindi. Tapang. Matapang naman. Maamoy mo sa loob. Tsaka sa... Amoy sa loob. Sayang. Sayang naman. Kahit ito, lagyan mo lang ko. Minsan nasa bahay ako, naamoy ko. Oo. So kung sa bahay din, mo yan, tatakbo rin ang daga, aalis din. Hindi papasok ang daga. Nadali ako sa SM, yung bumili ako nung yung aalis daw yung daga Oo. Hindi totoo, nawala sa baba, umakit sa taas. Hindi totoo nga, kaya ngayon nando sa taas yung daga. Oo. So maraming daga talaga sa inyo? Marami. Pero ngayon wala na dahil dito. Yeah, teka. Usapin. Master Sergeant. Master Sergeant kausapin, saka si Colonel. Sargento Pasi. Sargento Pasi, mga retired military. Ano pa, Navy? Army? Army. Tingnan nyo naman. People's Army. Sa totoo lang, maraming pera yan kasi tumatanggap ng pensyon to mga to. Ayan. Ang pantanggal ng daga. Ni Master Sergeant kausapin. Eto na, bumili na po kayo nito. Essence of eucalyptus. Napakalinis. Ayan, linis na. Advertise mo rin sir yung pang-rayuma. Yung pang-rayuma. Yung sila po talagang sila po
Dating mga hindi na makalakad to, mga kapatid. Talaga na. Ah. Nakaka... Fast act, Chinese medicine. Chinese medicine, herbal medicine. Oh, yan. Ito pala. Oh, sige, pakita mo. Oh, ayan, oh. Very effective po yan. Di ba si Erap, nung uminom ng gamot niya, umaatras na sumusuntok eh. Kayo ba kaya niyo pa rin 'yon? Yung sumusuntok pa atras. Nagbabackpedal. Backpedal. O yan, fast act, anti-rheumatism. O yan, o. Napakabisa po niya. Ito mga kapatid. Ito yung Honda City. Nakatatlong baba na ako ng transmission dito. Ito yung dalawang taga-Himpapawid. Yung dalawang Air Force. O yan, sa Batangas. Ano ba sa Batangas? Ano ba yung ano doon? Ano yung ano nyo doon? Airfield nyo? Fernando Air Base. So ito mga taga Fernando Air Base. Nagkaroon kami ng problema. Yung naipalit pala ng una pa lang ay itong mali talaga tong sukat nitong clutch cover na to, pressure plate. Ito ay anong brand to? XCD po. XCD. Ang problema dito yung yung hindi namin na-compare yung mga parts nung last time na nagbukas kami ng transmission kasi nakapagpalit na to ng mga piyesa niya sa clutch una pa bago dumating sa amin. So nung dumating sa amin, pinalitan ko yung clutch lining, hindi kami nagpalit ng pressure plate. Kasi sa totoo lang, wala naman nakuhang dito pressure plate. Dito sa malapit sa amin, walang makuha. So, since hindi naman talaga laspag yung pressure plate na nakakabit sa kanya, hindi namin pinalitan. Ito yon. XCD. Hindi ko po sinasabing hindi okay yung XCD kasi XCD OEM to eh. OEM parts din tong XCD. Kaya lang, nung ikinumpare namin doon sa kanyang original na clutch cover o pressure plate, ito yung original ng clutch cover, magkaiba talaga. Iba yung sukat nito doon sa sukat ni XCD. Ito yung original. Ito mga kapatid, ang sinukat ko ito. Itong dalawang portion nitong pressure plate. Okay? Ito yung dalawang sinukat ko. Magkaiba na talaga sila. May difference sila na 2 mm. Ngayon, ang gusto kong sukatin, ito naman pinaka fingers. So pag sinukat ko itong fingers na to, ayan, ang makukuha ko ay 37. 37 dito sa XCD. Okay, kukunin ko naman yung fingers itong original. Yung tayo niya, susukatin ko yan. Ayan mga kapatid, ang nakuha ko ay 40. So meron silang 3 mm na difference. Dito pa lang po Ayan, dito pa lang yan. So ito kapag inilapat mo, medyo didiretso kasi ng konti ito mamamantay ito. Ayan. Yung mga fingers niya papasok na ganun yan. Ganun din ito. Papasok din ng konti yan. Kaya ganun yan. Ngayon mga kapatid, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, ipapaliwanag ko sa inyo, habang ito ay umiipit, habang iniipit niya itong lining, ayan, habang iniipit niya yan, ito po namamantay. Dumidiretso halos yan. Konting-konti lang yung angat niyan ganun. Meron silang difference na 3 mm. Okay, nakuha ko 37, dito 40. So doon pa lang po, kitang-kita nyo na kapag po ito ang inilagay natin, ito halos angat pa talaga to. Baka nga hindi mo kailangan mag-magic washer. Ngayon yung 3 mm sa difference na napakalaking problema na noon kapag sa clutch ang pinag-uusapan natin. Talagang titigas na po yan kasi ito yung original Tapos nagpalit ka, mas mababa. 37 yung tayo nito mula dito. Ito yung nakakapit sa flywheel 'Di ba? So kung ina lang yung sinukat natin, inilapat natin dito 'yon. Tapos ito na yung tayo ng spring niya. So ito, kapag ipinasok mong ganon, magkakaproblema talaga kasi nga malayo na siya doon sa release bearing. Ganun ang mangyayari, malayo na siya doon sa release bearing ng 3 mm. Kaya ang nangyayari, napakatigas talaga ng clutch nito at 'yun yung complaint nung may-ari. Samantalang dito sa original, halos nakadikit yung release bearing. Kaya lang ang question, bakit niya pinalitan to? Kasi nga po, napudpud na yung kanyang lumang lining.
nung nagpalit ng pressure plate, walang nabiling original. Or walang nabiling OEM. Ngayon, ang nabili, Exedi, kaso mali. Mali yung sukat. So yun ang problema. Kaya hindi tumino. Kaya naging matigas pa rin yung clutch. Kaya nagpapaulit-ulit kami ng baba. Diba? Kaya ang lesson, i-compare muna. Bago mo ikabit, i-compare mo muna to sa original. Kahit sabihin mong ito yung ibinigay ng auto supply na replacement, i-compare mo sa original. Napaka-importante nun, di ba Jack? Kaya kahit na ilang magic washer ang ilagay namin, hindi to magmamagic. Kasi malalim yung kay Exedi. Lalambot na to. Sigurado lalambot kasi nabili na yung tamang replacement, yung tamang aftermarket, nabili na natin. Pero bakit natin nasabing tama yun? I-compare natin dito sa original. Ang tanong na lang dito, bago pa napunta sa'yo, ito kaya talaga yung original? Siguro naman, ano? Siguro po. O kasi may nakatatak na Honda rito eh. Diba? Ito talaga may nakatatak na Honda. So, genuine to, original, OEM. Ito naman, Exedi, aftermarket. Aftermarket to kasi wala talaga nakatatak naman doon sa likod niya na original na Honda. So, OEM siya or pwedeng aftermarket or kahit alin doon. Basta ito original kasi may nakalagay na Honda dito. Ibinaba natin yung makina nito para lalo nating mapag-igi yung paghanap ng leak. Kasi talagang marami ng leaking portion doon sa engine. Meron sa collar gasket, meron sa crankshaft oil seal, meron sa doon sa oil sending unit, pati dito sa ibabaw. Ngayon dahil sa mahal na mahal to ng may-ari, nagdesisyon na rin kaming dalawa na ibaba na lang namin ng makina at linisin namin ng maigi, pati itong engine bay, lahat yan. Ronnie, dahil ito walang makina, linisin mo lahat yan, yung magmukhang brand new, yung makita pa yung mga kulay. June, halika, anong portion to? Ito, yan. Anong portion to ng makina? Ito po yung ano niya, oil cooler po. Oil cooler. So diyan lumalabas yung langis para pumasok doon sa oil filter. Sa filter. Oil filter, no? So ito may gasket diyan, rubber gasket. Ayun oh, tignan mo, iba siya oh, ayun oh, tignan mo. Bali ito po yung yan. Oh, yan yun. Oh. So ito, papalitan na rin yan ng mga rubber gasket. Di ba, June? Opo. Tapos lilinisin na. Naku, gusto nung may-ari maging lumitaw talaga yung kulay niyan. Lahat. So lilinisin natin todo. So dito rin sa rento, yan, lilinisin natin lahat yan. Tapos June, lahat na makikita mong hose, palitan natin. Lalo na ito. Ito mga kapatid, ito yung isang malaking issue palagi eh. Nagbabawas yung coolant nila. Hindi nila malaman kung saan ang problema. Pero ito ayan oh, kitang-kita na oh. Oh, dito sa likod. Kaya lang hindi mo to makikita kung hindi mo talaga kakalasin to ng buo. Kasi nasa ano yan oh, diyan yan oh, hindi mo talaga makikita, nasa likod ng makina. Pero ayan oh, nagbabawas yan ng tubig dito. Kaya yung coolant niya, oh sir, bakit palaging nabuubos yung ano, yung coolant ko? Dagdag ako ng dagdag, okay na radiator, okay radiator cap, okay sila lahat dito. Ito problema eh. Minsan nga June, nagkakaroon pa ng butas-butas dito yan eh oh. Yung sobrang kalawang. Ngayon, mamaya pag tinanggal mo to, sigurado puro kalawang yan, itataktak natin. Ayan, di ba? Para siyang flakes, no? Para sa sky flakes, malutong kahit ano ang hindi alam. Okay, ito, papalit ka ng June, no? Ayan, oh, kitang-kita, oh. Tagas ang ano, oil seal, oh, crankshaft oil seal. Di ba? Tagas yan, kitang-kita, tapos collar gasket. Okay, tapos ito talagang puputi. Tingnan nyo to, oh, yung kulay nito, oh. Yung langis naging varnish na, oh. Di ba? Naging varnish na. Kasi nga siguro na-overheat tapos matagal hindi nakakapag-change oil din. Tapos tong ibabaw sa rento, tingnan mo. Ayan, lahat yan papuputiin ni June yan. Hindi naman natin kailangan magkalas ng cylinder head kasi wala naman tong problema. So lahat to, pati ito palalabasin natin yung mga kulay ng aluminum dyan. Yan. Lilinisin natin. Ito, may tulo din June, no? Leak ng ano, ng tubig, oh. Palitan na rin po natin to. Oh, palitan natin to. Order natin kay kasi jet ko ha, ito orderin namin sa inyo to. Tapos ito, oh. Bago naman ng water pump. O yan. Pero ito, lilinisin lahat ni June yan. Ito, kalasin natin to para luminis lahat. At ipapakita natin sa kanila
na ito talagang makina na to, pag isinalpak ulit natin dyan, parang in-overhaul. Kaya hindi ka naman magsisisi kasi mga kapatid, hindi naman siya mahirap kalasin eh. Mabigat lang kasi siyempre magtatanggal ka ng transmission, magtatanggal ka ng makina, lahat, aalisin mo. Ang kagandahan lang dito, hindi siya masyado masakit sa ulo kasi walang computer, walang kung ano-anong iiwasan eh, no? Mga sensor, wala. Kaya kung kayo po naka-crosswind, mas maganda, ganito paggawa nyo. Sigurado lahat ng tulo niyan makikita. Diba Ron? Skyflex, malutong, kahit ano ang... Hindi mo rin alam, palibasa, hindi pa kayo nakaka... Iba yung design ng oil pump niya, oh. Oh. Maliit po. Maliit, no? Ayan, oh. Pero parang mas madali siyang linisin. Di ba? So ito, lilinisin mo rin. Tapos yung oil pan niya, iba rin, oh. Mas makitid. Si Junjun na rin ang magbabalik nito, yung timing nitong injection pump. Ituturo namin sa inyo kung paano i-timing ang injection pump nito, mga kapatid. Ito sir, yung oil sending niya. Tatas na kayo. O ito, oil sending unit. Papalitan na rin to. Tumatagal. Saka ito nasisira ito eh. Madaling masira. Dapat dito ang ikakabit mo original. Kasi yung mga ordinary madaling masira. Tapos ito, kakalasin ni Junto itong insulation. May insulation yan eh. Saka ibabalik din natin. Kasi kailangan malinis muna natin ng maganda. Saka natin ibabalik. Ito naman po yung injection pump niya mga kapatid. Ito po talaga for overhaul na to. Saka yung mga injector for calibration. So lahat po ng mga piyesang ipapakita ko po sa inyo na to, bago namin ikabit ay bibidyohan ko ulit. Ayun mga kapatid, ito naman yung clutch assembly nung binaba natin na makina. Talagang medyo palitin na rin po talaga tong niya, yung pressure plate. O ayan, malalim na oh. Ha? Malalim na po yan, masyado nang malalim. Tapos yung kanyang lining, ganun din. Manipis na rin, konting-konti na lang, aabot na dun sa rivet. Ayan, hindi na rin to pwedeng pagtagalin. Saka tingnan nyo na lang yung texture o yung kulay, no? Saka meron siyang portion na hindi lumalapat dun sa flywheel. Ngayon, pagdating dito sa flywheel, ayun, merong problema yung flywheel. Ayan, no? Lamat-lamat na rin, ho. So, ito yung isang mga problema ng flywheel na hindi natin palalampasin. Baka dito magpapalit tayo. Kasi pwedeng pagsimulan po ito ng dragging. Ayan, no? Nag-warp na po, ayan, no? Ayan, no? Ang gaspang na, oh. Ayan, no? Lamat-lamat lahat, eh, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Oh, yun muna mga kapatid, yung may-ari nito hindi naman nagmamadali kaya pagandahin natin to. For the sake of makita ng lahat ng mga kapatid natin na subscriber sa ating vlog, ipakita natin kung paano natin gagawin yung trabaho dito sa 4JA1 na makina na to.